Mga kapuso, pinag-iingat po ng ating Department of Agriculture ang mga mamimili sa baboy na binigyan ng gamot sa asma na salbutamol. Hinahalo daw kasi ang gamot na yan sa pagkain ng baboy para palakihin yung baboy habang pinapanipis naman ang taba. Ang problema, may masamang epekto yung salbutamol sa mga taong kakain ng kaninong baboy na binigyan ng gamot na yan. Nakatutok si Ruth Cabal. Ang mga tulad ni Aling Linda, mapanuri daw pagdating sa binibiling baboy, lalo pa dahil na rin sa mga napapaulat na botsa o double dead. Kaya rin may suki na raw siyang pinagbibilhan na sigurado na siyang maganda ang kalidad ng baboy. Dapat sariwa, makita mo kung sariwa. Oo, ano pala tandaan ng sariwa? Yung mapula siya, madami pang madugo pa. Yung mga alagang bahay, ayaw namin kumuha ng ganun. Minsan may naangal, sabi, nasa quality naman kasi yung baboy nila, sa farm. Pero sabi ng Department of Agriculture, mag-ingat din daw sa mga baboy na sobra namang ganda ng kalidad. May mga natanggap daw silang ulat na may ilang baboyan ang gumagamit ng salbutamol, isang uri ng gamot para sa asma. Hinahalo raw ito sa feeds ng baboy para mas lumaki raw ang baboy at kumonti ang taba. Pero sa taong kumakain ng baboy na ginamitan ng salbutamol, delikado ito. Pag siya nagkaroon ng asthma, hindi natatalaban siya ng gamot. Okay, oo. Kakaroon siya ng resistance. Pag may asthma siya. Yung halimbawa, pneumonia, that's very dangerous. Sa ngayon, wala pa naman raw nahuhuli ang DA ng mga baboyang gumagamit ng salbutamol. Isolated o may ilang reports lang silang natanggap. Posible raw kasi na hindi alam ng ilang magbababoy ang negatibong epek ng salbutamol. Mas mura daw kasi ito kumpara sa vitamins at iba pang additives na pwedeng gamitin sa baboy alinsunod sa pamantayan ng DA. May mga special farms dyan na sobrang ganda ng baboy, pero gumagamit ng ganyan. So meron din kami mga natitrace paminsan-minsan, hindi pa siya kumakalat. Mas mabuti na agapan ang agad namin yun. Ang problema, wala raw paraan para malaman ng mga mamimili kung may salbutamol ang binibentang baboy sa palengke. Makukumpirma lang ito sa tissue testing ng parte ng baboy sa laboratorio o kung makita mismo ng DA sa random inspection na nakahalo ito sa feeds. Sabi naman ng grupo ng mga pork producers, wala pa rin nakarating sa kanilang ulat tungkol sa mga baboyang gumagamit ng salbutamol. Kung may mga ganun na report, ay siguro mga isolated cases yan. That is why we have a government agency that is tasked to go after this yung mga ganong klaseng producer. We have a government agency that is tasked to approve all the mga feeds na ginagamit natin. Babala ng DA, tatanggalan ng lisensya at ipapasara ang mga babuyang mahuhulihang gumagamit ng salbutamol. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.